Ipinagtanggol ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla ang paggamit ng mga alias o aliases ng mga nasa listahan ng confidential activities at binanggit na maging ang mga bayani ng revolusyonaryo ng ating bansa ay gumamit din ng mga alias noong panahon ng digmaan at pananakop ng mga Espanyol. Sa ika-19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binanggit ni Padilla kay Private Prosecutor May Divinagracia ang ilang aliases kagaya ng Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Magdalo at Lakambini. Anya, mahalaga ang paggamit ng mga alias sa mga sensitibong pagkilos kung saan ay hindi ginagamit o pinipirmahan ang tunay na pangalan. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po ika-19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Dimasalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Apo. the real name. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Bahagi yan mga kabombo ng pagtatanong nitong si Senator Judge Robin Padilla kay Attorney May Divinagracia. Gayunman, sinabi nga ni Divinagracia na iba ang konteksto noon dahil naman nasa ilalim ng kolonyal na pamamahala at may digmaang umiiral. Ipinaalala rin niya na pinahihintulutan ng anti-alias law ang paggamit ng alias kung kinakailangan basta nakasad pa rin o naisiwalat ang tunay na pagkakakilanlan ng individual na gumagamit nito. Iginit ni Divinagracia na hindi issue para sa prosecution panel ang paggamit ng alias dahil hindi naman umano ito ang batayan ng kanilang aligasyon. Sinagot naman ito ni Senator Judge Padilla na mahalagang talakayin ang mga pangalan dahil ginagamit umano ng panig ng prosekusyon bilang questionable ang ilang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipt ng confidential funds. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla. Po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong Ka-Cobra, Ka-Agila, Ka-Lawin, Ka-Tigre, Ka-Kapre, Ka-Sirena, Ka-Adobo, Ka-Sinigang, Ka-Pansit, Ka-Tinola,
kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. Lagi pa rin yan mga kabombo ng naging pagtatanong ni Senator Judge Padilla. Binanggit din ni Padilla na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na gumamit ng alias na Marcial Bonifacio ay kumpirmado ito. At ginamit nga talaga ng mga panahon na ang nakaupong presidente ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kinumpirma naman ito ni Senator Judge Bam Aquino, ngunit nilinaw niya na may mga nakapaloob na usapin doon upang magamit pagbalik dito sa ating bansa, pero hindi umano ito tungkol sa anumang confidential funds na matutukoy na kaibahan doon sa kasalukuyang sitwasyon ng mga gumagamit ng alias.